ng ningning at gloria ng lungsod ng Maynila, ang nag-iisang Yorme, ang Batang Maynila, Yorme Isko Moreno Dumaguaso. Gising pa ba kayo? Yes! I love you. Ay, tingnan nga natin kung sino pa gising. Tingnan natin. Lamig dito, sa patulog eh. Dapat nagsisiesta kayo. Tingnan natin. Doon sa Kodli. Yan, yan. Diyan nagliligawan eh. Hi! Hello! Hi! Malakas. Dito, sa Wakali. Wakali, sa kaliwa. Hi! Hello! Hi! May kalalagyan kayo. Mas malakas dito. Dito, salamat. Hi! Hello! Hello! Hi! Ako, gising na gising ang mga lolo't lola ko. Taas nga ang kamay, taas ang kamay. Sabay inat-inat. Ay, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo sa pagtugon ninyo sa aming panyaya. Bagamat yung mga ilang chairman mukhang inaawat kayong huwag pumunta. Pero sa barangay. umanatag kayo. Alam ko naman, marami kayong gawain sa bahay. O kaya ngayong hapon, dapat nagsisiesta. Papahinga. Pero minabuti ninyong tugunin ang aming panyaya. Kaya maraming salamat sa inyo, mga nanay at tatay. Pumanatag naman kayo, hindi naman namin kayo pauwi ng konsumido. Opo! Sa dinami-dami na ng problema ng taong bayan, pati ba naman yung away ng mga politiko, problemahin pa ng taong bayan. Di ho ba? Yes! Alam naman ng taong bayan, kapag mag-aalalan, ang mga politiko, magkakaway. Yung magkakapitbahay, kaaway din. Pagtapos ng eleksyon, pati-pati na mga politiko. Yung magkakapitbahay, kaaway pa rin. Opo. Kaya, steady lang kayo dyan sa Gedli. Hindi namin kayo, wala kayong maririnig na mga panira o masasakit na salita dito. Chill-chill lang tayo. Dahil ang tagubilin ko sa Yormes Choice, sabi ko sa kanila, umayos kayo. Yung taong bayan, pinuntahan na kayo, binigyan na kayo ng oras. Ngayon, kung kayo'y tatakbo at first time, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin ninyo. Kung kayo naman ay re-electionista, mag-report kayo sa taong bayan. Ano ang ginawa ninyo sa loob ng 3 taon? At kalaunan, pagdating ng araw ng paghukom, hayaan natin ang taong bayan ang mag-desisyon. Tama po ba? May namunsumi ba sa inyo dito? Buti naman. Kamusta po kayo? Hindi salamat sa Diyos. Opo. Alam nyo, kung minsan, ikinikipit balikat lang natin yan. Pero sa totoo lang, bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos ngayong araw na ito, sapagkat ilang taon pa lang ang nakakalipas. Lahat tayo, kasama kami. Takot na takot tayo, baka tayo magutom. Takot na takot tayo, baka tayo mamatay. Dahil sa infeksyon ng COVID-19. In fact, kahit sa loob ng bahay, nangangamba tayo. May umahaching lang, ay may COVID, may COVID. Tama po ba? Kaya maraming salamat sa Diyos. Ano't ano man ang ating kinaharap na pagsubok sa nakaraan. At ano't ano man ang pagsubok na kinakaharap natin sa kasalukuyan. Salamat sa Diyos, ito tayong lahat. Buhay tayong lahat. Dahil habang buhay, may naman. O nay, tay, ang lolo ko, mga lola ko, matanong ko lang po kayo.
bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Nga. Baho! Makalap! Makunap! Madumi. Easy. Ang puso nyo, nakadikit lang yan. Every 3 months. Hindi, kaya ako naman yan naitanong. Siyempre, nangangamba din ako. Bakit? Dahil yung mga nangaupo, alaga ko po yan. Opo. For 20 years, inaruga ko po yan. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo yan. Hindi ko yan pinagkaila. Hindi ko yan itinanggi. In fact, tayong mga Pilipino, hindi lang dahil taga Blooming Treat tayo, tayong mga Pilipino, isa sa itinatangos natin ng ilong at ipinagmamalaking kaugalian sa buong mundo, tayong mga Pilipino ay marunong tumanaw ng at ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Tama po ba? Tama! Tingnan po ninyo. Bilang pagtanaw, ang utang na loob kay Boss Danny, inalagaan ko yung kanyang mga anak. O kaya, ganyan natin. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Opo. Nakaupo. Naku po. Dennis Lacuna. Nakaupo. Nakaupo. Lay Lacuna. Nakaupo. Naku po. Asawa ni ate. Nakaupo. Si ate. Ilan sila? 5. Happy. Family. Masaya ako. Masaya ako na yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila naging mabuti sa kanilang tungkulin o hindi naman ako para humusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan. Tama po ba? Tingnan po ninyo. Maghanap po kayo kahit isang dumagoso lang sa City Hall. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob, inuna ko muna yung mga anak ni Boss Danny. Isinantabi ko mga anak. Ano? Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Wala na, baby. Sagot. Opo. Bakit? Pilipino ako eh. Walang katapusan. Ganun talaga tayo. Wala na tayong magagawa. It is part of our blood and culture. Kaya lamang, ang pakiusap ko lang, baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala naman ako sa kanilalagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman bang dinggin ko yung sigaw at panawagan ng taong bayan? Eh yung taong bayan ang sumasabi at sumisigaw na, bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Yung taong bayan sumisigaw na bumalik ka na, eh ako sinigaw, wag ka na bumalik! Napanood nyo? Yes! Napanood ko din. Para akong asawang inimpake ang damit ko, tinatay sa labas ng pintuan, wag ka na bumalik! Bakit sila nagagalit? Bakit sila nangangamba? Hindi naman sila may-ari ng pwesto yan. Pag-aarian ng taong bayan. In fact, empleyado lang kami ng taong bayan at ang kontrata namin ay 3 years. After 3 years, expire. Tapos babalik ka ulit sa tao. Magre-report ka sa taong bayan. Pag nagustuhan ng taong bayan ang ginawa mo, i-renew ka ng taong bayan, sasabihin, approve. Another 3 years. Tama po ba? At ang katotohanan din, ang isang leader kapag naging magaling,
ipopromote pa siya ng taong bayan sa mataas na posisyon. Tama mali? Katulad ko, nagsimula ko, 23 anyos, sariwang-sariwa. Ngayon, sariwa na lang. Oh, naging Gusya, 3 years. Gusya, 9 years. Finish or not finish, pass your paper. Oh, anong ginawa ninyo sa akin? Ginawa ninyo akong Vice Mayor. Vice Mayor. Vice Mayor. Finish or not finish, pass your paper. Tapos ginawa ninyo akong Mayor. Mayor. eh bakit sila nagagalit ngayon sa akin? Kasi umalis ka. Iwanan mo kami. Babalik na ako. Huwag ka na umalis. Iwan. Ang katotohanan din, ang isang leader, kapag siya naging magaling, mabuti at mabisa sa kanyang panunungkulan sa kanyang mamamayan, kahit hindi na siya makita ng taong bayan, iboboto pa rin siya ng taong bayan. Tama. Tama po ba? Tama. Nagagalit. Mabaho. Pati yung congressman ninyo si Chihuahua. Oh. Eh nung araw yung panay ang papuri nila ng papuri sa akin, ngayon galit na galit. Eh sa akin, eh ba't naman ako hindi magkaramdam? Ewan ko lang ha, kung hindi akala nyo rin. Ang akala ko, kung ano yung nasimulan natin, itutuloy na lang nila. Ay, sige. Tama po ba? Tama. Kaya nga natin sila binoto. O eh, wawaglit-waglit ako na wala. Binago-bago na nila. Partikular, patungkol sa senior citizen. Tingnan po natin ha. Nay, alalahanin lang natin ha. Wala pa naman kayong Alzheimer's, ano? Wala pa. Kasi yung iba dito, parang inabot pa si Mayor Lacson. O sige, Villegas na lang. Anong ibig ko sabihin? Sa hinaba-haba ng pamumuhay ninyo sa Maynila, for the first time, bumoto kayo ng batang mayor. First time. Dahil lahat ng binoboto niyong mayor, laging konti na lang yung birthday. At yung batang mayor niyo, gumawa ng isang programa sa mayaman, sa middle class, sa mahirap. Lahat ng senior citizen, may sakit o wala, botante o hindi, pantay-pantay na may pensyon sa lungsod ng Maynila. Tama po ba? Anong binago nila? Nay, tay, totoo ba? Tayo, buwan-buwan may pensyon, quarterly ang bigay. Ang malungkot, totoo ba na kapag wala ka sa araw ng payout, forfeited na yung pension mo? Mali yun. Iyatin, alalahanin natin. Di ho ba, nung yan ay sinimulan ko, anong sabi ko? Mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante o hindi. At ang sinabi ko, Nay, tay, pumanatag ka. Pag hindi mo nakuha yung first quarter, sa susunod na quarter, doble ka. Tama, mali? Pag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, pagdating ng third quarter, triple ka. Tama, mali? Ano pa sabi ko nun? Mga lola ko, pumanatag kayo. Pag hindi mo nakuha simula Enero hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Junyo, Diciembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Lubi. Ganadong-ganado kayo Kala ni Apple, siya lang marunong kumanta. Pag kumakanta si Apple, ang ayusin nyo, yung pandinig nyo. Magiginig lang kayo, nasasaktan patay nga nyo.
Nay, tay, anong ibig ko sabihin? Ibig sabihin, yung mga matatanda, panatag na panatag ang kalooban, pag hindi niya nakuha buong taon, pagdating ng Disyembre, 6 na bulig siya. Kung 2 silang senior, 12,000. Kung 3 na silang senior sa bahay, 18,000. Eh ngayon, nangangamba tuloy yung mga matatanda. Bakit? Hindi naman niya alam kung anong araw darating ang payout eh. Tama, mali? Tama. Eh, alam mo naman ang mga matatanda, malalapot ang dugo niyan. Maaga nagigising yan. O, pagkagising, saan niya pupunta? Barangay. Barangay. Chairman, balita. Tama, totoo yan. Kasi meron na. Nay, wala pa. Sawi, uwi. Totoo yan. Gising ulit sa umaga. Pagkagising sa masarap na pupunta. Uy, Chairman, ano na? No, wala pa. Eh, mamalas-malas mo yung matanda. Tinawagan na nga po. Lola, Lola, namimiss ka na namin. Pasyal ka naman dito sa Bulacan. Lolo, Lolo, namimiss ka na namin. Pasyal ka naman dito sa Cavite. Yung pobreng matanda, walang nagawa. Apo tumawag, nagbakasyon. 2 days after, balik ng Blooming Tree. Chairman, ano na? Naku na, nagkabigayan kahapon, wala ka. ₱500 piso, pinahihirapan pa natin yung matanda. Ito, real talk ha. Basta real talk. 500? Lumabas kayo ng SM, hindi naabot sa bahay niyo yung 500 ngayon. Napakaliit na porbetsyo. In fact, marami sa inyo rito, marami naman sa inyo dito may 500 eh. Sa totoo lang, real talk lang ha. Kaya lamang, itinatangos yun lang naman ang ilong, itinatangos lang naman ang ilong ng matanda, na wow, sa hinahaba-haba ng panahon ko nagbabayad ng amilyar, sa hinahaba-haba ng panahon na ako'y namumuhay sa Maynila, for the first time, mahal pa pala ako ng gobyerno, may bilang pa pala ako, pinagmamalasakitan pa pala ako ng gobyerno. It's not the amount, it's not how much, it's the act itself. Giving value to your elders. In fact, yung iba nga sa inyo, pinagagalitan pa ng anak eh. Nay, huwag ka na pumila dyan ng init-init, 1.5 lang yan. Ako na magbibigay sa'yo. Ano sabi ng matanda? Ayaw ko ng pera mo, gusto ko kay Yorme. Iho ba? Nakalulungkot isipin eh. Ang liit-liit na bagay. Diba? Papahirapan mo pa. Nay, tay, totoo ba? Totoo ba na kapag hindi ka nabutante, tanggal ka na rin sa pensyon? Mali na naman yun. Bakit? Ulitin natin ha. Ano sabi ko nung inumpisan ko? Mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala. Butante o hindi. Bakit ko sinama? Bakit ko inabatan, malayo pa, inisip ko na isama, botante o hindi. Bakit? Kasi yung matanda, patuloy na tatanda. Tatanda at tatanda. Tatanda at magkakasakit. Ngayon, yung asawa nyo, yung tatay nyo, yung nanay nyo, nakahirati sa karamdaman, 6 na taon. Hindi na nakakaboto. Tama, mali? Tama. Tanggal na sa listahan ng botante. Tama, mali? Buhay pa. Humihinga pa. Tao pa. Dahil walang boto, walang pensyon. Wow. Lupit nyo, tay. Tatanda din sila. Una-una lang yan. Mauna na sila. Chihuahua. 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 Masakit yun eh. Bilhin mo. Kaya nga hindi nyo napansin. Hindi nyo napansin for the first time, pantay-pantay sa Manila. Mayaman, middle class, mahirap. Bakit? Kasi nga, kung magbibigay ka rin lang naman, huwag ka na makakasakit ng loob ng ibang tao. Pagpantay mo na lang. Asawa mo. Sige, asawa mo. Andiyan, inalaga mo. Dahil lang walang pakinabang sa politika, wala na rin serbisyo matatanggap sa gobyerno. Masakit yun. Sana huwag na lang natin ginawa para hindi na tayo nakasakit ng damdamin.
Kaliglig. Oh, Nay, totoo ba? Wala na rin yung gatas na issue. Well, totoo ba pinalitan ng stick ko? Yes. Hindi nga. Ngayon, Talaga? Sa papaw po. Kasi lahat ng tinatanong ko matatanda, yun ang sinasabi, pinalitan ko ng stick ko eh. Talagang galit sa inyo. Binibigyan ko kayo ng gatas para lumakas kayo, binigay sa inyo, stick ko, diabetes. Tay, totoo ba? Wala na rin yung brown rice at black rice. Try na lang. Ano binigay? Tinitira mo na. Binawan talaga niyo. O yan, binigay. Oh my God. Totoo pala talaga. Alam niyo ba yung story ng black rice? Alam niyo ba minsan napagalitan ako ng matanda? Sabi sa akin ng matanda, ikaw hindi mo na kami mahal. Bakit po na eh? Yung binigay mo sa aming bigas, ulit pa. Maitim na. Makunat pa. Mahirap pang lutuin. Siyempre sinunod ko naman, sabi ko, Nay, alam mo ba, yan ang pinakamasustansyang bigas at pinakamahal na bigas sa buong mundo. Totoo naman. Nay, totoo ba yung cake naging cupcake? Totoo ba talaga ito? Wala na. Wala na? Pero po sana. Wait. Ngayon, Talaga? Itong January, sino may birthday ng January? Happy birthday. Wala na? meron pa. Binalik lang. You know, Nay, mga lolo't lola ko, Binalik kasi nagsumbong kayo eh. Kaya ang binalik. ironic dito, nung ginawa ko yan, kasama ko sila, alam nila yung dahilan ko kung bakit ko parang ini-spoil yung mga senior citizen. Bakit? Bakit ko ba ginagawa yun sa inyo? Alam niyo kung bakit? Kasi konti na lang birthday niyo. Bakit kayo parang pag birthday pinag-uusapan, kinakabahan kayo lahat? Dahil lang, ang ibig ko nang sabihin, kidding aside, yung, alam mo yung ikaw yung bata sa loob ng bahay, may matanda, yung mabigyan mo lang siya ng ngiti, yung maiparamdam mo sa kanya na mahalaga pa siya, yung iparamdam mo sa kanya na may bilang pa siya, yung binibigyan mo siya ng importansya, yun ang purpose kung bakit ko yung ginagawa sa mga senior citizen. Kakarampot na porbetsyo, ipagdadamot pa natin. Pahirapan pa, pawala pa ng pawala. Pero kung makagastos sila, linggo-linggo na Zumba sa Roas Boulevard, wagas. Kung makapagpasyon sila sa City Hall, milyon-milyon ng gastos. Pero pagdating sa matanda, ay ba't naman ako hindi magdaramdam? Eh yung pa yung unang-una nilang binago. Parang namumutla kayo. Kumain na ba kayo? Sigurado ako siya kumakain ng biskwit. Oh, taas nga ang kamay na hindi pa kumakain. Hindi pa kayo kumakain? Oh, huwag kayo mag-alala. Lilipas din yan. Kala nyo, ha? Taga-Tondo Doris. Oh, sige, Tay. Oh, para kahit paano naman, ngayong araw na ito'y mabusog kayo. Umuwi kayo. Sabihin ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. May awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa senior citizen. Tay, totoo ba? Na kapag magpapacheck ka pa sa health center, kailangan naka-online schedule ka pa. Wow! Sosyal. Ano, Chinese general? It doesn't make sense. Tay! May katok pa yun. I will give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko lang panahon, pati panahon ng sinundan ko, si Erap, si Alfredo Lim, si Lito Atienza, si Mel Lopez, si Bagachin, Villegas, Lacson,
lahat na nagdaang mayor sa lungsod ng Maynila, ang taong bayan pag pupunta sa health center, 1-2 sawa. Anytime na gustuhin niya pumunta at magpa-check up sa health center, makakapunta siya, makakabil siya. Tama ba rin? Tama. Eh bakit kailangan pa yung online schedule? O sige, Nay, Tay, sakyan natin. Una, anong kailangan mo sa online schedule? Cellphone. Libre ba cellphone? Postgas ka. Load. Pangalawa, anong kailangan mo? Load. Load. Libre ba load? Hindi. Postgas ka. Pangatlo, pinakamalupit, hindi ka marunong mag-online. Tama ba? Nay, anong pangalan ninyo? Sampul lang. Oh, pangalan po ninyo. Nanay Florence. Nanay Florence. Sampul lang to ha. Hindi to mangyayari sa'yo. Kwentuhan lang. Halimbawa, si Nanay Florence sa araw, hinahapo. Apo, dalhin mo nga ako sa health center, magpapacheck up ako. Ano sagot ng apo niya? Tumigil ka, Lola, wala kang online, ha? Ano nangyari kay Nanay Florence? Paalam na. Doesn't make sense. Ang ibig ba nilang sabihin, magpapapipi lang ako? Kailangan ko pa ng online schedule? Wow! Ang lupit mo. Nay, mga lolo ko, mga lola ko. Diyan nyo mahalata na ang leader, hindi niya naiintindihan ang kanyang nasasakupan. Pangalawa, nang mapusok kayo ulit sa pangarap man lang, may awa ang Diyos. Sa tulong nyo, nakabalik tayo. Ang una kong ibabalik, yung bakuna laban sa pneumonia. Alala niyo yun? Yung papapakuna ko nun? Yung flu at pneumonia, alala niyo yun? Yes. Ibabalik ko ang metformin, losartan, para sa maintenance. Ibabalik ko yung vitamin C sa matanda, yung vitamin C sa bata. Ibabalik ko yung bakuna sa baby. Kasi wala na rin ngayon. Ibabalik ko yung calcium at iron para sa test bone. Dahil talaga nagpapacheck up yun, kailangan ng babae yun pag nabuntis sila. Ibabalik ko yung dating sistema na health center na pwedeng i-access ang tao anytime pag tayo nakabalik sa lungsod ng Maynila. Pangatlo, pero kayo ang sasagot nito. Opo, kasi ako'y may napapansin. Kaya lamang, pag ako lang ang nakapansin, siyempre, bias. Bakit? Kalaban ako sa politika eh. Pero kayo ang tatanungin ko. Kung napapansin ninyo, yung napapansin ko din. Nay, ang lolo't lola ko, napapansin niyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila? Yes! Dumi! Madumi! 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 So pare-pareho tayo napapansin. Yes! Na namadugyot ulit ang Maynila ngayon. Talaga? Ang hindi ko maintindihan, maayos na yung koleksyon eh. Bakit kailangan palitan pa? Ay, utang! Galing yun. Baka ako na naman ang umutang niyan. Kasi pagkasalanan, ako may kasalanan. Pag-aanihin, sila ang may gawa. Di nalulungkot ako eh. Alam niyo ba yung blooming tree? Ay, hindi ko mabubuhatin ang bangko ko. Kung maliwalas naman yun nung panahon ko. Yes! I mean, real talk lang tayo, di ba? Walang buhatan ng bangko.
Eh ngayon, mukhang Smoky Mountain yung Blooming Treat eh. Opo, saka namin nakapark. Kaya ako nag-aalala, sa totoo lang, maraming problema Maynila, pero ito yung talagang pinag-aalala ko. Bakit? Ang basura, walang pipiliing edad. Walang pipiliing katayuan sa buhay. Dahil ang sakit, dadapo sa tao. Kaya yan ay isang issue, isang bagay na hindi pwedeng tulugan. Pero mula tang daga, ipis, langaw. May lamok pa. Sa akin na ba't ganun? Diba? Maayos naman eh. Bakit kailangan pa nilang baguhin? Sa totoo lang, yung Lionel, hindi pa ako 92. My God. High school pa lang ako, basurero pa lang ako, nandyan na Lionel. Maayos na maayos ang kinukuha ang basura. Ngayon papalitan mo para pagpraktisan ang taong bayan. Marami ng utang. Tay, tingnan ninyo. Nung binoto ninyo ako na mayor, we are number 16. Nung matapos ako mayor, we are now number 3. Tatatlong taon lang ako nawala. Tingnan nyo pang ilan tayo ngayon. Uy, grabe. Lelas. Hindi po galing sa akin yan. Saan galing? Philippine Statistics Authority. 17 out of 17. Talo pa tayo ng pateros. Yung pateros na tinitinda dyan, itlog, penoy at balot. At ang pateros ay hindi syudad. Yan po ay munisipalidad. Ano nangyari sa atin? 17 out of 17. Kung dyan tayo kurelat, dito tayo number 1. Number 1 Sacramento. Sacramento. At naano pa Totoo sila. yan ako. Not Philippines. Wala nang pinipili. Not Philippines. Tingnan nyo, yung iba naman sa inyo, siguro kabisado nyo yung ibang syudad dyan sa Southeast Asia. We are now number 1 in crime index sa buong Southeast Asia. Anong ibig sabihin niya? Marami na namang holdapan, snatching, patayan, droga, krimen. Yan ang ibig sabihin niya. Ano nangyari sa atin? Naalala nyo nung araw, At least daw po na. nung ginawa nyo akong mayor, di ba may gobyerno sa umaga, sa tanghali, Kagabi. sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw may gobyerno sa lungsod ng Maynila? Naalala nyo yun? Yes! Naalala nyo ba o namimiss nyo na ba yung gobyernong mabilis kumilos? Yes! Gusto nyo ba magkaroon ulit ng gobyerno 24 oras sa lungsod ng Maynila? Yes! Gusto nyo ba ng gobyernong mabilis ulit kumilos? Yes! Tay, then help me make Manila great again. Pangapat at panguli para uwian na. Para makapagsaing pa kayo. Titila po ng mga kaldero sa bahay. Walang nagsaing. Hindi. Pero ito yung pinakamahalaga sa lahat of all the things in terms of government administration. Usaping pera ng taong bayan. Naku, marami sila. Mahalaga ba sa inyo yun? Naman. Sila kinuha. Pera nyo yun. Tay. Nakalulungkot isipin na itong mga dati kong kasama, yan, sila Chihuahua, at yung mga kasama niya. Dami pera, no? Oh, nung araw, puro sila papuri. Papuri ng papuri sa akin. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa mata nila. Anong sabi? Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo? Yes! Narinig ko rin eh. Sinabi ba nila yun? Yes! Napanood ko din eh. Tanong, gusto niyo malaman ang sagot? Yes! Dapat lang. Gusto niyo bang marinig ang sagot sa akin mismo? Yes! Dapat din. Bakit? Leaders across the world
It's a universal rule. Leaders should owe and take responsibilities of his action towards his people. Ibig sabihin, kailangan panindigan ng leader yung bagay na ginawa niya sa kanyang mamamayan at ahayaan niya ang taong bayan ang umusga kung siya ba'y tama o mali ang kanyang ginawa. Hindi para magsisi, magturo, magsisi na magsisi, pag may mali, iba may kasalanan, except him or except her. Nay, when you elected me as your mayor in 2019, I took the responsibility. Wala kayong narinig sa akin na tinuro ko yung nakaraan, na walang perang iniwan sa akin. Wala. O ngayon, tanong, real talk. Gusto niyong malaman ang sagot? Yes. Sino dito may anak? May balik ko kung dalaga pa kayo. Hindi ba sa inyo may asim pa? Sorry po. May anak kayo? May anak ka? May pamilya kayo? Real talk. Amin lang naman tayo. Kapag walang makakain ang pamilya nyo, gagawa nyo ng paraan. Yes. Di nga. Iraraos nyo? Yes. Itatawid nyo? Yes. Totoo ba? Uy, ito yung tanong. Na ang isang ama o isang ina o isang magulang, susubo mo na lang, bibigay mo pa sa anak mo. Yes. Totoo ba yun? Yes. Talaga? So gagawin nyo ang lahat. Makaraos lang ang pamilya nyo. Yes. Itatawid nyo. Yes. Hindi nang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tayo. Nung mag-mayor ako, dahil sa inyo, walang kapera-pera Maynila, wala kayo narinig na reklamo. Why? Hiningi ko mag-mayor eh. Hindi nyo naman binigay sa akin yung voluntarily. Hiningi ko muna, binigay nyo sa akin. Di atang-atang ko na lahat ng responsibilidad, no? Wala kayo narinig. Si ganito, si ganyan, si ganon, si sabotahe, and so on. Wala. Anong ginawa ko? Nilinis ko kagad ang Maynila, yung kadugyutan ng Maynila. Inaayos ko. Saan ka nakakita? Sa labas ng City Hall, may tae. Naalala niyo, napakan mo yung tae doon sa labas ng City Hall? Sabi ko, how can I govern and tell the people, wait, pakilinis mo nga yung tapat ng bahay mo. Kung sa loob ng opisina ng mayor, may tae. Nililinis ko na, umaayos na tayo. In fact, yung ginawa natin clearing operation na nakapagpalinis ng Maynila ay siyang naging bahagi ng national government policy ng DILG. Ibig sabihin, kinokopya na tayo, umaayos na tayo. Kinausap ko yung mga negosyante. Ano sabi ko sa kanila? Patawarin nyo na ang Maynila. Bumalik na kayo sa Maynila. Bakit ko sila pinakikiusapan? Kasi gusto ko magkatrabaho ng mga taga-Maynila. Bumalik sila rito. We are number 16. Then, bago matapos, we are now number 3. Bumalik sila. Pati matatanda, napakiusapan ko yung McDonald's, Chowking, Jollibee. Ano sabi ko? Yung mga PWD ko sa mga senior citizen ko, baka naman pwede, bigyan nyo ng trabaho. Baka kaya pa nila. Yung matitigas pa ang buto. Ginawa ng Jollibee, ginawa ng McDonald's. Yung mga tulongis, yung mga kriminal, ano sabi ko sa kanila? Hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen. Kung inanay, tatay nyo, hindi kayo mabantayan, ako pa kaya. Pero anong garantiya ko sa taong bayan sa Maynila? Pag ginawa nila yung krimen sa Maynila, ang ikamamatay nila puyat. Dahil hindi ako titigil hanggang hindi ko sila nakakalawin para mapanagutin sa mata ng batas. Ano nangyari sa crime rate natin? Hindi nag-slide. Nag-dive. Virtually, takot lahat ng kriminal sa lungsod ng Maynila. Umaangat na tayo, lumilipad na tayo, papalipad na, boom, bigla tayo nabangga sa pader. Bakit? Pandemya. Tanong, mahuhulaan ko ba na magkakapandemya? Hindi. Anong epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya.
Nino? Ng Maynila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong mundo. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama ba rin? Tama. Ang ginawa ko, masisiyasat ko naman yung mga Facebook. 3 months. 3 months. Hindi ako umuwi ng bahay. 24 oras pinatatakbo ko ang gobyerno. Bakit? Nag-iisip ako Nag-aalala ako 2 milyong bibig umaasa sa kanyang pamahalaan. Sa kalagitnaan ng pandemya, ano naging epekto? Oh, salamat sa Diyos. Kayo na mga nangabuhay dito, testigo kayo. Matamos ang ilong natin, kaya natin sabihin kahit kanino man. Noong panahon ng pandemya, walang naggutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, bawat pamilya, not household, bawat pamilya sa lungsod ng Maynila may food box. Hindi pa natatapos yung food box, dumarating na naman yung isang food box. Tama ba rin? Tama. Tuloy-tuloy, pantay-pantay, walang tingnan katayuan sa buhay. Pantay-pantay, tinignan ng gobyerno dahil magugutom ang tao. Ano pa nangyari? Naitay, ito'y kisna sama ng loob ng ibang mayor sa akin sa Metro Manila. Bakit? Tanging Maynila lamang ang nakabili ng sarili niyang bakuna laban sa COVID-19. 500,000 doses. Hindi niyo napansin bakit tayo na unang nabakunahan? Naalala niyo yun? Oh. Tay, India nagkakaubusan ng oxygen. Pilipinas nagkakaubusan ng oxygen. Sa Maynila, bude-budegang tangke ng oxygen. Tayo lang may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir. Daang-daang libo halaga ng bawat isang gamot, mabuhay lang ang isang COVID patient. Marami sa inyo dito narinig, naka-experience, may kakilala, nagkakaubusan sa Chinese General Hospital ng kama, ng ospital, hindi lang sa Chinese General, sa buong Pilipinas, sa Maynila, itinatag in 52 days, Manila COVID-19 Field Hospital, worth 300 million. Habang kinakarap ko gutom, bakuna, testing, and so on and so forth sa pang-araw-araw ng buhay ng tao sa kanan, sa kaliwa, tinuloy ko ang pangarap ko sa Maynila. Hindi ako nagpaawat sa COVID. Habang tayo umaharap sa COVID, yung development ng Maynila, matapang kong hinarap. Bakit? Ipinangako ko yun sa tao. Alam ang huminto ang buhay natin. Life must go on. We must survive and we go on to our dreams and aspirations to develop the city of Manila. Anong ginawa? Tinayo, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Base Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Noong isang araw pinamigay, Pedro Hill Residence, ng kasalukuyang nakaupo. Kanina, kahapon, pinamigay, San Sebastian Residence. Nung inutang, ako may kasalanan. Ngayon, pinamimigay, sila may gawa. O, diba? Naitay, tinatag, Baseco Hospital. Itinatag, bagong ospital ng Maynila. 10-story fully air-conditioned. Ang ipinagtataka ko, ito, susubukan ko na. Nakatikim na ba kayo ng MRI machine? Hindi. Sa ospital ng Maynila? Wala. Nakatikim na ba kayo ng CT scan machine? Wala. Binili niyo yun. 3 taon ko lang binili yun. Bakit hindi nagagamit ang tao? Ayaw mag-hire ng technician. Exactly. Pera niyo yun. Ang mahal yan. Dang-dang milyon yan. Ang halaga ng mga makina niya. Ba't hindi napapakinabangan ng tao? Yung Paseco Hospital, pag alis ko, gawa na yun. 3 taon na, hindi pa nabubuksan. Walang budget. Naitay, itinatag, 10-story. Rosario Almario Elementary Hindi School, nila pinagpatuloy lahat. Albert Elementary School, Magsaysay High School, Manila Science High School, all 10-story fully air-conditioned public school. Naitay, tanong, saan po kinuha yung pera na yan? Umipot ako ng ginto. Hindi. Ginamit ko yung abilidad. Hindi talino. Bakit? Amag kayo.
Ina ka eh. Magulang ka. Gagawin mo lahat, may raos mo ang pangarap mo sa pamilya mo. Ano, Yorme, kanino ka nangutang? Sa Pilipinas? Ha? Oh, sa gobyerno. Ha? Amerika nangutang. Pilipinas nangutang. Ikaw nangutang din sa Pilipinas? Opo. Sino may-ari ng Land Bank of the Philippines? Gobyerno. Sino may-ari ng Development Bank of the Philippines? Gobyerno. Madaling salita, tayo. Para mas madaling imuestra. Nakita niyo itong ulo ko? Hanggang pa. Yan ang buong gobyerno. May dalawang bulsa. Isa sa wakali, isa sa nangka. Sa kaliwa, National Government Financial Institution. Sa loob, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, siksik-liglig, umapaw pa, perang bangko ng gobyerno. Sa kanan, Maynila. Alaus. Ano ang ginawa ng ama ng Maynila? Dumukot sa kaliwa, dilipat sa kanan para makaraos ang batang Maynila. Tama. Sino nagpalitan ng pera? Gobyerno? Gobyerno. Sino nakinabang sa pera? Tao. Pinasa ko sa'yo. Ako nagsayang, iba umani. Oh, tay. Yun daw may mali. Ayaw mo. Mali daw yun. Sabihin ko, ayaw mo. Mali daw yun. Eh kung yun ay mali, eh di mali din sila. Kasama ko silang gumawa nun eh. Chihuahua. Eh sino ba majority floor leader nun? Eh di ba yung magaling yung congressman? O sino ba vice mayor ko nun? Siya. Eh mali pala eh. Eh ba't yun naprobahan? Ba't yung pinayagan? Sabi mo eh. Well, exactly. Tama. Noon. Oh. Ngayon, tay, kung yan ay mali, ay hahayaan ko kayong ipako nyo ko sa krus. Bakit? Leaders should owe and take responsibility of his action. Hahayaan mo kayong magbusga. Pero isa lang masasabi ko. Buong blooming grade, makapaglalakad ako ng may isa. Matangos ang ilong ko. At least masasabi ko kayong mga naparito. Salamat sa Diyos. Nakaraos tayo. Buhay tayong lahat. Oh, Nay, Tay. Pwede ba ako makisuyo sa inyo? Pwede? Total, ipatatawag naman kayo. Tama ba? At tingnan nyo. Oh, Nay, Tay. Ang pakisuyo ko lang, meron ako itatagubilin. Oh, pwede ba? Magkarap na kayo. Nandiyan na. Oh, at sasabihin, utang. Tama mali. O Nay, pwede ba pakisabi nyo? Ay, may pinasasabi si Yorme. Magsilayas na raw kayo dyan, siya na lang magbabayad ng utang. Yes! Pwede? Pwede. O taas na kami na walang utang. Kasi ganun ang tunay na buhay bilang magulang eh. Gagawin mo lahat, mairaos mo pamilya mo. Basta ang importante, huwag kang mga apak ng paa ng may paa. Tama. Di ba? Panay, Tay. Gusto niyo ba talaga akong bumalik? Yes! Sigurado ba ba kayo niyan after nyo marinig yung mga yan? Yes! Bakit sinacharot-charot nyo lang ako? Gusto niyo akong bumalik? Yes! Taas ka kamay na gusto akong bumalik? Promise? Promise! Next month? Next man! Talaga? Yes! O sige. Love you, Mayor! O sige. Kung manatag kayo, babalik na tayo. Yes! Okay yun. Para kwentas claras. Ha? Ako lagi naman ganun eh.
Lagi ko naman pinagtatakot sa tao. Kasi lagi may dahilan. Ngayon, ang tao pa yung magsasabi kung tama ang dahilan mo eh, hindi. Tama mali? Tama. O tay, ako yung pakiramdam ko lang. Gut feel ko lang. Kasi wala pa naman akong hawak. Pero ang pakiramdam ko, yung gobyerno ng Maynila mukhang wasak na. Ano ko lang naman? Instinct ko lang. Bakit? Eh, ganyan basura, hindi mahapot. Eh, gobyerno pa kayo. Tama. Tama ba? Tama. Ngayon, pumanatag naman kayo. It's going to be challenging for me. Totoo naman yun. Ako laging may hirap, kumbaga. Pero pumanatag kayo. Nagawa ko nga dati, hindi gagawin ko lang ulit. Tama po ba? Tama. Kaya lang may sikreto yun. Kailangan ko i-share sa inyo. Gusto niyo ba mabilis ulit tayo makabangon? Yes. Gusto niyo ba mabilis ulit luminis? Yes. May sikreto yun. Kailangan ko ng mga kasama. Kaya pwede ba ako mag-request ng isa lang? Wala akong ibang re-request. Basta lahat ng obligasyon niyo. Loobin nawa ng Diyos, bigyan ako ng lakas sa pangangatawan at malawak na kaisipan. Kakayurin ko lahat yun. Ako hiningi ko naman sa inyo. Kaya lang, nagiging tapat din ako sa inyo, nakakailanganin ko ng mga kasama. At ayaw ko ng mga kasamang kontrapelo. Kasi may mga politiko, makakontra lang. Kontra lang ang kontra. Kita nyo nangyari sa Quadcom. Oh, naubos ang pera natin kakaimbestiga. Oh, may nangyari ba? Wala. Oh, pero sigurado ako may 777. Yes. Oh, alam niyo yung 777? Yes. Oh, atin ka lang, may 7 million ka. AX, may 7 million ka. AKAP, may 7 million ka. Tupad. Tama mali? Tama. Buhaya. Hindi, totoo naman eh. O kaya nga naman dahil, ito lang ang request ko. Ito lang ang request ko. Pwede ba stream? Yes. Ay! Yes. Mag-ingat kayo ng pagsagot. Baka mamaya politiko din kayo. Yung politiko, pangako na pangako. Puro naman pangako. Tandaan nyo, baligtad kong nangyari ngayon ha. Kayo nangangako. Sigurado kayo? Yes. Talaga? Yes. Sisingilin ko kayo. Pagkapos ang eleksyon, bibili ako ng dibidendaso. Bubuksan ko yan, titingnan ko sa prueba. Ha? Nagtotoo nga itong mga taga-district, street. O, tumupad kayo sa usapan. After election, ako naman ang singilin nyo. Pwede? Pwede. Promise? Promise. Bong Alvarez. Rolling J. Chris Tagley. Natikman niya na ba yung cookie niya? Masarap yun. Matamis. Malamo. Totoo, may cookie. Namigay ka ba ng cookie ngayon? Wala? Paglabas na. O mamaya, may pasalubong sila. Mga kauson! O ito, sino mas gwapo? Yung tatay o yung anak? Anak. Taas ang kamay na pabor sa tatay. Taas ang kamay na pabor sa anak. Yari ka na. Oh, talagang yung anak, gwapo ano? Yes. Pero lagi ko pinapaalala kay Tol. Tol, nakikita ko na kinabukasan mo. Akali ko siya, Tol, Sarkan! Ito naman, ako, hindi nagpo-play. Tinulungan ko naman siya in my own little way. Yung si Chihuahua. Ngayon, hindi niya nilingon yung distrito. Mas nilingon niya yung mga politiko. Tapos ngayon, kung siya naging matigas ang leg niya, hindi naman ako magdadala, no? Pagkatao niya yun. Nandiyan niya. Water under the bridge, we move on. Nay, tay, pwede ba magkabit tayo ng congressman na yung makikita natin sa kalsada? Yes. Yung makikisita tayo? Yes. Yung makakalabit? Yes. Pwede? Pwede. Apple Nieto! O, ito naman vice mayor ko, may asim pa. Mukha na siya 19. Naintindihan nyo na yun.
Orange na po yan. Tay. Graduate ng Lasal Political Science. Pwede alam ng trabaho ng pag-gobyerno. Tama, mali? Tama. Aral sa kanyang tatay, dating vice mayor bago naging mayor for 6 years. At tingin ko'y magiging epektibo namang vice mayor ng lungsod ng Maynila, Chief Atienza. At nandito ang ating kaibigan 107 ang Kasangga Party List. Tay, naalala niyo mga pangalan nila? Yes. Baka makalimutan niyo 112 days pa yan. Opo, araw-araw po ako nagbibilang. Kasi araw-araw ako nakakita ng basura. Kasi simple, alam niyo sa totoo, kidding aside, you know better than me. Mas marami na kayo pinagdaanan sa buhay. Alam niyo, epekto ng tambak ang basura. Delikado yan sa kalusugan ng tao. Anyway, 112 days to go, baka makalimutan ninyo. Pasimplihin na lang natin pagdating ng araw ng pagbuhukom. Total, 2 grupo lang naman ang pagpipilian nyo. Unang grupo, Yorme's Choice. Matamis. Kalabang grupo sa kabila, Ladies' Choice. Asim. Kayo may sabi nun. Maasim. Magkama ng utak nyo. Yorme's Choice tayo? Yes. Straight? Straight. Sa inyo? Yes. Sa pamilya nyo? Yes. Kaibigan? At kapitbahay? Yes. Tapos na po, uwian na. Mag-iingat kayo pag-uwi. Maraming salamat. Nakusumi ba kayo? Hindi. Buti naman. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Para hindi natin makalimutan yung mga Ladies' Choice, bigyan natin sila ng team song sa Mayo. Pag-graduate na natin lahat yun. Pwede! Pwede. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. I love you! Love you. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. First, thank you very much. Maraming salamat po, Yorme